Kilagyunig pa ang pananganak po ng Banal na Espiritu. Amen. Piyesta na po ngayon ng Sagrada Puso ng Jesus. Sagrado Corazon de Jesus. Nung lagyo mo corazon, nung lagyo mo cora, nung lagyo mo koring, korkor, nung anak ka, piyesta mo ngayon. Is the feast day of your name. Buri kaya po yung salitang Kapampangan at Tagalog. Kasi kaya English, sa tilang salitang English, determined, determination. Pero ano po kasanting kayang Pilipino? Buo ang loob. Istunging meto nga tao, binuo na kayang loob na yung gawa na. Sabihan ko kaya mayari yan. Bota yung tao, binuo na kayong isip na pilubluba na yung dapat ng gawan. Sabihan ko kaya magtagumpaya. Then nanda ko pong halimbawa, halimbawa, tika anak, bisayang mag-aral. Binuo na kayong loob na mayari yan. Paman mayari, yari na. Kasi buo na yan eh. Bayay itang diploma, bayay itang medal, bayay mayari, at yun na kini, buo na kailog na. Binuo sa kanyang kalooban na siya ay mag-aaral at makakatapos ng engineering, ng maging maestra, arkitekto, maging piloto, ano man ang gusto niya. Buo ang kanyang kalooban. And nothing can stop the person. Ngayon, sabihin ko rin anak ko at mag-aaral lang. Ang diyang alalang pengaring papag-aral ka rin, uling ay dayagyo, mantun lang scholarship. Po? Bisa lang mayari. Marami akong kilala, wala silang scholarship. Kasi hindi naman sila magaling na magaling. Kasi yung karamihan sa scholarship, pero kami na-maintain na grade. Pero hindi sila magaling na gano'n. Pero hindi nila kaya. Anong gagawin nila? Working student. Makikipagtrabaho lang sila para matapos lang. Bakit? Buo ang kanilang loob. Ibaliktad natin kung mayaman ang anak ng mayaman, alam niya kahit hindi siya matatapos, mayroon naman silang pera o marami naman silang apartment. Kahit hindi siya matapos, susustentuhan siya ng magulang niya. Kahit pag-aral mo siya, kung minsan, pinipilit mo, ginigising mo araw-araw, pinipilit mong mag-aral, palagay ko, mahirapan siyang matapos. Magkasakit siya pong mayari. Uling man buo kaya lubno. O pote man misadsad. Kaya po kung may pinapaaral kayong anak, o kaya pamangkin, o tinutulungan na bata, tignan niyo muna kung buo sa loob niyang matatapos siya. Suporta lang natin. Pero kung hindi buong loob niya, sorry sayang lang yung pera, sayang lang yung panahon. Dapat hanapin niya muna kung anong gusto niya sa buhay niya. And everything will follow. Ganyan din sa trabaho. Kung meron ka nagtatrabaho, pagbuo sa kanyang kalooban na magkikipagtrabaho siya, gusto niyang magkaroon ng pera para sa pamilya niya. Gusto niyang tumulong sa mga magulang niya dahil mahirap ang tatay niya, nanay niya. Gusto niyang magipagtrabaho dahil gusto niyang tumulong sa kanyang pamilya sa bahay. Buo ang kanyang loob. Hindi mo mga kailangan bantayan. Kasi nakikipagtrabaho siya, buo sa kalooban niya, hindi siya pinipilit. Palagay ko, maswerte ka bilang kasama niya sa trabaho. You'll be very blessed as a co-worker. Alam mo, pag hindi buo sa loob niya ang trabaho niya, pagkalis ng boss, nagtatago na. O kaya, gagawin niyang kaya niya para hindi niya gagawin ang dapat niyang gawin. Hindi buo ang kanyang kalooban. Kahit hindi siya masyadong magaling, pero buong kalooban niya, pwede mo namang ituro. You can teach the person. You can give them seminars. Pwede mong ituro. Kasi gusto niyang matuto sa kanyang trabaho.
Ganon din sa pag-aasawa. Pag kinakasal mo ang mag-asawa, ang pinakaunang tanong ng pare sa kasal, pag nandito sila, hindi man niya tatanong ng pare, mahal mo ba siya? Hindi man tatanong ng pare yun eh. Siyempre, sasagot niya, oo. Hindi man tatanong ng pare, may budget ba kayo? Hindi man tatanong, o nanay reception. Hindi tatanong yun. Ang tatanong ng pare, Maria, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband Pedro? O Pedro, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife, Maria? Parang tinatanong niya, buo bang ang iyong kalooban? Sa pagpunta mo dito, naibibigay mo sarili mong lubusan habang buhay ang sarili mo sa iyong magiging asawa. Ang unang tanong sa kasal. Dahil kahit anong mangyari, pagbuong pagbibigay niyo sa bawat isa, malalagpasan niyo kahit anong pagsubok. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and health. Susunod yan, parang sinasabi natin, makakayanan natin. Bukal sa kalooban. Ako, ang tingin ko sa mga bata na tinuturuan natin to become mature, in Tagalog we can say, binubuo natin ang kanilang kalooban. Pag yung mga bata, una, ginigising mo pa yan, pinipilit mong maligo, pinipilit mong magbihis para mag-aaral, pinipilit mong pumasok sa eskwelahan. Pero pagdating ng panahon, pinipili na nila ang kanilang pag-aaral at natapos na sila, nagtatrabaho na sila, kahit hindi mo man bantayan, kahit wala ka na, without reminding them, buo na ang kanilang kalooban. That is maturity. Congratulations bilang magulang. Mahirap kasi kung matanda na tapos pinipilit mo pa siya, hindi ka matagumpay. Narinig niyo ba yung matanda na, may edad na, tapos ginigising pa ng nanay niya? Anak, gumising ka na, anak. Marami ang tao sa simbahan, tara na, linggo ngayon. May misa, alas 7, tara na, gising ka na, anak. Ayoko, mama, ayoko, masarap ang tulog ko. Sige na, anak, tumayo ka na. Marami ng tao sa simbahan, tara na, linggo ngayon. Ayoko, ayoko. Anak, tumayo ka na. Ikaw ang magmimisa, walang pare. Pare pala yung kayang anak. Pipilitan na yung pangimana. Hindi matagumpay ang magulang. When we are just forcing ourselves in what we do, sayang panahon. We're just wasting our time. Minsan, mayroon akong nakausap. May problema siya sa kanyang asawa. Pinuntahan ko siya. Nag-usap kami sa simbahan. Maganda yung trabaho niya. General manager ng malaking kumpanya. Kaya lang, dahil malaking kumpanya ang kanyang trabaho, malaking responsibilidad din. Pero malaki rin yung sweldo. Pero, yung cellphone niya, parating may tumatawag sa kanya. Boss niya, kliyente, supplier, mga tao, mga supervisors niya, kasi general manager siya. Sa kanya lahat, umiikot yung operations ng malaking kumpanya. Ang hirap, ang kumpanya niya, mas busy sila pag Pasko. Mas busy sila pag holiday. Pag weekends, pag Sunday, pag linggo. Busy sila. At saka yung operations nila, 24/7 and 24 hours. Yung asawa niya, maganda rin yung trabaho niya. Kaya lang, nung nagkaanak na sila, malit yung mga bata, nagdesisyon silang dalawa, yung babae, kahit maganda yung trabaho niya, magre-resign niya sa trabaho. Magbabantay sa mga bata. Tapos yung lalaki, siya rin magtatrabaho, total naman, malaki naman ang sweldo niya, it's more than enough beyond their needs. Ganun ang setup.
Nagpunta sa akin yung lalaki. Umiiyak siya, may problema siya sa asawa niya. Alam niyo po, wala man third party, wala man ibang babae yung lalaki, wala naman ibang lalaking babae, wala man po. Alam niyo yung sino yung third party? Alam niyo kanino nagseselos yung babae? Sa trabaho niya. Kasi sa trabaho niya, mas marami siyang oras sa trabaho, syempre. Pag tinawag siya, talagang iwanan niya yung activity nila sa bahay. Minsan wala siyang oras sa mga estudyanteng, sa mga anak niya. At saka yung babae, dahil nagtatrabaho dati, dating naka-uniforme, dating naka-ID, dating may trabaho, dating nagmamaneho ng kotse, parang she began to feel insecure about herself. Kasi ngayon parang naging siyang nanny, nagbabantay ng mga bata, naghahatid ng mga bata sa eskwelahan, nagluluto sa mga bata para kakainin nila, pinaglalaban niya yung anak niya. Dati, professional din siya. Kaya parang nagkaroon ng crisis itong babae. Gusto niya nang makipaghiwalay. Parang she cannot accept her situation. May kasama na rin depression. Alam niyo, ano sinabi ng lalaki sa akin? Sabi ng lalaki kahit umiyak siya, "Father, whatever happens, I cannot and I will not compromise my marriage. My marriage is non-negotiable. Father, kahit anong mangyayari, hindi ko sasangla ang aking buhay, pamilya. Kahit anong mangyayari, hindi ko itataya ang buhay ko bilang may asawa." When I heard that man, I already felt good. Nag-relax na ako. Alam niyo bakit? Sigurado ako magkakaroon ng solusyon ang problema nila. Kasi ang mismong lalaki, ayaw niyang itaya ang buhay niya sa pamilya. Hindi niya susugal ang kanyang buhay mag-asawa. Kaya nga po, I heard lately, ayos na yung kanilang samahan, if I'm not mistaken. Kasi buo sa loob ng lalaki. At siya munang nakausap ko na hindi niya bibitawan ang kanyang pamilya. May pagkakamali, may nagkasala, nag-away sila maraming beses. May pagkukulang, pero sabi ng lalaki, hindi ako bibitiw. Hindi ko sasanglay, hindi ko susugal ang relasyon ko sa asawa ko. I knew that their marital problems will be solved. He knows what is the core of their married life. It's a value that he will never be traded or compromised. Mistakes. Pwedeng may pagkukulang sa relasyon. Sa simbahan, sa mag-asawa, sa mga kakaibigan. But mistakes can be corrected and solutions can be found. May pagkakamali, pero may solusyon sa mga pagkakamali. Parang kunyari, ginagawa mo yung sasakyan, mali yung pagkalagay, pwede mo ayusin. Yun din sa relasyon natin. It can be fixed. Anger, kung may nagalit, anger will pass. And temper can ease in due time. Pwedeng may magalit, huwag kang sumuko. Ang galit, darating, pero aalis. It's an emotion. Huwag natin patulan ang galit. Ganon din yung tuwa. Pag masaya ka, tumatawa ka. Di ba pag tumatawa ka, hindi naman magtatagal yan. Pagkatapos yung tumawa, aalis na. Magno-normal na. Pero kunyari, tumatawa ka, 3 araw na tumatawa ka pa, may problema na yun. No? Luna kang aldomay, at yun ang problema. Pero emotions, they come and they go. Kung minsan nga, pinagsisisihan mo, nasabi mo, nagawa mo, nung galit na galit ka, huwag nating patulan ang mga emosyon. Issues can be discussed and dialogue. Kung may issue, pwedeng pag-usapan through dialogue. Kahit mahirap, pero naghahanap tayo ng
solusyon. What is broken can be mended and can be restored. Halimbawa, yung upuan dyan, nasira. O yung organo natin, ilang beses nang nasira to. Naganap ka ng kilala ko man, ipinagawa natin. It was restored. Pwede pa naman. Yung electric fan ko yun, ilang beses nang hindi umaandar. Pero ngayon, umaandar na naman. Pwede pa. You don't discard it. Yung mga bata ngayon, sana yung mga bata ngayon, disposable. Pag nasira na, itapon. Pag di na pwede, discard it. Pero yung matatanda, tinuro sa atin, pag may nasira, ayusin mo. Huwag mong itago, huwag mong itapon. Wounds can be healed and pain can be absorbed. Kung nasugatan ka, pwede naman maghilom yan. Kung masakit, pwede rin namang malagpasan yan. Di ba sanay tayo sa first aid? Halimbawa, nasugat ka. Anong gagawin mo sa sugat mo? Linisin mo. Tapos, huwag mong lagyan ng dumi. Huwag mong hawakan directly. Pag hinugas mo, malinis na, lagyan mo ng gamot kung kailangan. At takpan mo. And do not allow it to be exposed to any bacteria or anything that will cause infection. Ipagpahinga mo. Di ba ganyan ginagawa natin pag nasugatan tayo? Alam natin, pag nasugatan tayo, sa katawan, sa balat. Kung nasugatan ka sa kalooban, nasaktan ka sa kalooban, may nasakit ka, kaya gewada kaya ka. Marunong ka bang mag-first aid? How to take good care of your heart that is wounded? Kung minsan, hindi man natin alam gawin natin. Ang gagawin lang natin, itatago natin. And it is not solved. At kung minsan, lalong lumalalim. Parang yung sugat, alam nyo, pag may sugat ka, tapos hindi mo binigyan ng panahon, magkakaroon ng infection. Magiging sepsis, diba yun? Yung the infection is so bad, it's almost unsavable if there's a term. You cannot redeem it. Ganyan din sa kalooban natin. We should know how to heal our wounds inside us. Una, linisin natin. Tanggalin natin yung masasama, masasakit, mahapding nasabi o nangyari. Huwag na nating balikan, balik-balikan, parang binubuksan-buksan mo yung sugat mo. Hindi, it will not heal. Give it time, give it space. Pagpahingan mo, mawawala din yan. And after that, you become stronger. Problems can be solved. And it can be resolved. Kung may problema, pwedeng ayusin. Di ba tinuro yan sa atin sa eskwelahan? Di ba sa eskwelahan, pag meron tayong workshop, ang tawag nga, problem-solving activity. Wow. Tinuro tayo sa eskwelahan how to solve problems. Not to run away from problems. Not to deny problems or avoid problems. There's no perfect relationship sa mag-asawa. There's no perfect church sa simbahan. There is no perfect community. There are no perfect families. Pero sa kalooban mo, alam mo, mahalaga ang simbahan. Mahalaga ang pamilya mo. Mahalaga ang buhay niyong mag-asawa. Problems can be solved. Yan ang matagal natin pinag-aralan. Problem solving sa math, sa science, araling panlipunan. Sana magkaroon din tayo ng kapasidad, problem solving sa ating samahan. Sometimes when we know how to solve the problem, we become better. And we become wiser. Mas alam na nating humarap sa iba't ibang klaseng tao sa darating na panahon. At pwede pa natin maituro yung mga bata sa mga naranasan natin. We can go beyond. You can talk about sins. Sa relasyon, may nagkasala. May nagkasala ang anak mo sa'yo, lumaban yung anak mo sa'yo, o magkapatid, nagkasiraan yung relasyon nila. Hindi ko alam, sama na o anuman. May tampuan sa mga in-laws. Sins can be forgiven by the grace of love and the mercy of God. Kahit yung kasalanan, kahit nating malagpasan sa pagpapatawad ng pagmamahal at ang mapagpatawad ng Diyos.
Basta buo ang kalooban mo na hindi ka susuko. May pagkakamali, may nagalit, may maging issue, may nasira, may nasaktan, may problema, may kasalanan. Lahat ng ito pwedeng lagpasan ng grasya ng buong kalooban. We can go through a lot of problems. Pero pag buo ang iyong loob, kamukha ng pagmamahal ni Jesus. Tignan po ninyo yung puso ni Jesus. Kung makakalapit kayo ng konti, makikita nyo yung detalye ng puso ni Jesus na nakalabas. Minsan may isang bata, nakita niya yung image ng Sacred Heart. Biglang umiyak, biglang sumigaw, biglang natakot. Sabi ng nanay, anong nangyari sa'yo, anak? Tinuturo yung Sacred Heart. Bakit, anak? Yung bata, nakalabas yung puso niya. Makaluwalya ka yung puso na. Of course, yung Sacred Heart, parang nakalabas sa kanyang puso. Tignan po yung puso niya. Meron siyang korona. Koronang suksok. Masakit po yan. May dugong lumalabas. It is wounded. And that is your heart. Yan din sana ang puso mo. Pwedeng masaktan, pwedeng masugatan. Pero nakalabas para lang pakitang hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin lahat. Meron akong kilalang presidente ng isang eskwelahan, college. Kaya lang eskwelahan na ito, public college. Sabi nitong presidente ng eskwelahan, dahil sa eskwelahan din po, sabi niya, Father Deo, I'm very proud of my graduates. Kahit public school, college, ang mga natatapos dito, pinagmamalaki ko. Kasi matyaga sila, mababa ang kalooban, kahit tapos na sila sa pag-aaral, nakahandang matuto, walang yabang, there's no sense of pride and entitlement sa mga estudyante kong nag-graduate. Lalo na yung mga estudyante kong nag-aaral ng evening classes. Alam niyo po yung evening classes? Yung after 5 o'clock, 6 o'clock to 8 o'clock, to 9 o'clock sila pumapasok. Kasi, ba't sila pumapasok ng 6 o'clock to 9 o'clock? Kasi nagtatrabaho pa sila. Yung iba, waiter. Yung iba, janitor. Yung iba, security guard. Minsan, nakikipagtrabaho na messenger. Pero pagkatapos silang nagtrabaho, mag-aaral sila. Konti-konting subject. Para matapos lang. Buo ang loob. Pag natapos ang mga batang yan, sabi niya, magkikipagtrabaho. There is no sense of entitlement. Walang yabang sa kalooban. Hindi pumapasok sa kanilang isip ang kanilang galing o kakayahan. Nagiging mababa ang kalooban, pasensyoso, marespeto, matulungin. Ang term na ginamit niya, hindi ko makakalimutan, ang tawag niya sa mga estudyanteng graduates niya, sa mga estudyante niya, diamonds in the rough. Can you repeat that? Diamonds in the rough. Di ba yung diamonds nilalagay sa ating sing-sing? O kaya yung diamond pwedeng lagay sa necklace, pwedeng lagay sa earrings. Pwede yung diamond, nasa bato pa lang. Yung diamond, yung diamante, na nasa bato pa. Pero nandyan na ang halaga. A diamond may be hidden in a dirty, shapeless, ugly, rough, and an ideal situation, shapeless. Pero it's already there. The value of the diamond is already there. Hindi pa napino, nasa bato pa, marumi pa, hindi pa magandang-maganda, pero nandyan na. Ako sa tingin ko sa sarili ko, sa atin lahat, we are also like diamonds in the rough. Our situation that surrounds us is not perfect, it's not beautiful, it's even ugly, sometimes dirty, pero nandyan na, diamante. It's a diamond in the rough. Yan ang puso ni Jesus. Nasa iyo, nasa akin. Let the heart of Jesus be in you. Buo
sa kabutihan, buo sa kanyang pagtingin sa kanyang kinabukasan. Hindi siya magpapasira kung anuman pagkakamali, galit, issue, brokenness, wounds, problems, and sins. Kasi buo ang kalooban ng Diyos sa pagmamahal niya sa atin. Naway ang puso ni Jesus ay maging sa atin din. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pasyagtaya po, in kaya katamong kasalpantayan. Sasalpantaya ko kin Diyos, igpang may